Mananawagan ako sa mga military, religious organization, mga negosyante, sila magbuo ang bago gobyerno. Mga matitino muna, including religious organization, military, and police, sila magmumuna. Alis muna lahat ng politician. Gwen Latosa from CIG. Sir, yung panawagan po na bumaba sa Westo kapag nahanap na may korupsyon yung politiko, mag-a-apply din po ba ito sa mga politiko na may connect sa mga kontratista o yung may mga pawang na kaso ng korupsyon? Ang nila. Binakin. Kung may delikadesa sila. Ako din ang bumalik kasi para kung pero wala akong nakikita sa Pilipinas. The only way kinuha na ganyan. Karating wala. James, mag-usap-usap ang military, police, religious organization, mga kabataan, and mga technocrat natin marami magagaling. Kaya nagkakaroon tayo ng brain drain eh. Hindi pinapansin, mga kurap ang nailalagay, yung mga magdudulong nasa ibang bansa na. Sabi yung kanina lang namin na-receive yun. Sir, magandang araw po ulit. Follow up lang po dun sa tanong ko kanina. So, nabanggit niyo naman po na handa po kayong ipa-check po yung mga projects niyo. No? Ngayon po, mayroon din po kaming response from COMELEC Chair Garcia po tungkol na po dito. Aware naman po tayo na bawal pong maging contractor ang mga nakaupong government officials dahil daw po may conflict of interest. So sabi po ni Chair Garcia, pwede pong ma-anti-graft and corrupt practices kasi pinagabawal nga po iyon. Magkakaroon ng interest lalo pa at may maaaring mabangga na interest ng publiko sa pamahalaan. So, ready po kayo na harapin po yung mga inspection sa project, pero ano po ang response nyo patungkol po dito if ever man po na may umarangkadang ganitong issue? Sino muna nakasabi ko? Oo, marami na-appoint na nagbibitaw muna mga pwesto. So, ganun lang yun. Bawal kung gantong ka pa rin. Conflict of interest. To show you one example, when I was young, I was the biggest trader of tobacco in the entire North. Nung na-elect akong governor, binitawan ko ang magandang negosyo. Dahil doon ako kumita ng gusto. Ang Virginia Tobago ay ano ng Amerika yan? Sarili nila. Walang iba. Inisbagin lang ni Harry Stoney yung buto ng Virginia Tobago. That's the main ingredient of cigarette. Pero ako ang pinakamalaki trader. Nung na-elect akong governor, nagbitaw ako. Dahil hindi ko na pwede tawaran yung farmer. Kailangan pataasin ko ng presyo para makinabang ang farmer. Yun ang delikadesa. Pero how about po sir ngayon na may mga relatives pa rin po kayo na nakaupo, then may mga projects pa rin po hawak yung contracting firm nyo? Ano po ang... Totoo yun. Kung tingnan mo yung opisyal ng SATRAP, wala na akong pangalan doon. Dahil nag-divest ako. Ngayon pwede na akong bumalik, wala akong pesto eh. Negosyo lang yan, tatay ko pa, negosyo na yan. Ano ang pamimigay ko sa tao? Ako po, Ilocano ng Diburito. Mamimigay ko ng pera. Ano ibibigay ko kung di ako naghanap buhay? Hindi naman ako nagnanakaw. Okay po. So, sinusunod ko lang yung batas. Divest ka, nag-divest ako. Pero sir, may mga relatives pa rin po kayo nakaupo
Opo. So, medyo conflict of interest pa rin doon. Hindi kami interest kung meron sarili sila. Ganun din. Kung may sarili silang construction. Oh, sige po, thank you. Hello, good afternoon. Gop, Doji Kakas po, DCRH. Sa tingin niyo po ba, walang alam ang Pangulo dito sa mga nangyayari sa Kongreso, yung budget insertion? Sa tingin niyo po ba ay bulag siya dito o wala siya nakikita at nakalusot itong mga ganitong problema noong 2025 budget? Si BBM. BBM. Eh kung di niya alam, wala siya kwentang presidente. Hindi niya alam. Ano kasi presidente ang hindi niya alam? Siya unang tumitingin, siya nagmamando sa Senate, siya nagmamando sa Congress. Okay, kasi Governor, yung problema kasi nakapokus talaga sa corruption 2022 until present. So parang gusto nilang i-connect sa past administration yung corruption. Ano po ang comment ko dito? Lahat ng administrasyon may corruption. Bakit niya tinuloy? Bakit niya tinuloy? Kung totoo yung sinasabi niya, bibibitagan niya yung mga past administration. Eh nung siya umupo, hininto na niya. Kung may delikadesa siya, oy, may diferensya to, pagtarako to, hintuan natin to. Dapat gano'n, isulit-tuloy niya eh. 3 taon na, saka na niyang papansinin. Anong kwentang presidente yan, hindi niya alam. Hindi dapat maging presidente, hindi niya alam nangyayari sa buong gobyerno. And last on my part, Gov, sigurado na po ba kayo na unahin sa investigasyon yung Ilocos Norte? How about doon sa Leyte? Ay sa kanyang pinsan na si dating Speaker Romualdez, yung ganitong flood control anomaly. Unahin lang ang Ilocos Norte, tapos punta sila sa Bicol. Thank you so much. Mas marami doon kay Sandy ko. One last question po. Hello po, Go. Hello. Hello, ayan. Ang question ko po, kung ang mga diskaya po ang may hawak ng ilang mga proyekto sa Ilocos Norte, sa tingin niyo po ba naisip ni Pangulo ito bago buksan ng flood control projects? At ito nga po rin po, ngayon po ay nag-attend po ako ng mga Senate hearings na subaybayan ko po. Binigyan po ng DOJ ng pagkakataon na sumailalim sa witness protection ang mag-asawang diskaya. Sa tingin niyo po ba nanganganib ang kanilang buhay? Maaaring magbago ang kanilang mga testimonya? At bakit pilit pinababanggit po ang 2016 previous po? Sila ang pinakamadaling kumuha. Mahirap po, nasa construction kami ng araw pa. Mahirap kumuha ng building yan. Pero kung may connection ka, madali. Sila, ang lakas nila. So, ibig sabihin, may nag-protect sa kanila, may nagbibigay. Bali, magbabago po kaya ang kanilang testimonya po with the Senate hearings. Itong mag-asawang diskaya po. Dahil nasa ilalim na po ng DOJ. Kung bigyan sila ng protection, kailangan magsabi sila ang totoo. Hindi sila mamibili kung sinong binigyan nila. Nagpangalan nga, ilan lang. Ang dami nilang proyekto, dapat lahat. So sa tingin niyo po, selective po ang sinasabi ng mag-asawa dahil hindi po nila na ibabanggit ang Ilocos Norte? Selective. Salamat. Yun lang gusto nilang sabihin. Kaya di dapat protektahan kung gano'n ang system.